Oh, may bagong peace talks ang Pilipinas. Anong peace talks yan? Si Pilipinas at si China naman daw magpi-peace talks. Agoy. Tignan natin. Ito kasi sabi, yun yung balita. Philippines and China note dialogues value in addressing issues. Sabi yan ng ating Department of Foreign Affairs. Sabi nila, nag-usap daw kasi sa telepono yung DFA natin, no? Si Enrique Manalo at saka si Wang Yi. Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa isang phone conversation daw. Yan. Oh. Sabi, we both noted the importance of dialogue in addressing these issues. We had a frank and candid exchange and ended our call with a clearer understanding of our respective positions on a number of issues. Wow. That's saying a lot without saying anything. Bagay nga si Enrique Manalo sa Department of Foreign Affairs. Ang dami niyang sinabi pero wala siyang sinabi. Diba? Ang dami mong sinabi pero wala kang na-communicate. So far wala pa akong complaints kay Enrique Manalo. So far. Okay, alam niyo kung sino yung secretary na marami yung reklamo? Si Bautista. Siya talaga. Not for anything else, ha. Secretary Bautista, baka sa January 1, mag-brown out na naman ang NAIA. Mayos ka dyan. Nag-usap naman daw sila. Okay naman daw yung pag-uusap nila, etc. etc. Ay, ganda-ganda. Okay. Pero, sa ibang balita, sa kabila, sa side ng mga Chinese, nagbabala sa Pilipinas. Ang galing. Sabi, nagbabala ang China sa Pilipinas na sakaling miskalkulahin ng huli. Pilipinas daw. Ang maritime situation, didepensahan ng China ang karapatan nito. Ay, grabe siya. Oh. Huwag kayong magkakamali, Pilipinas. Huwag kayong magkakamali, Pilipinas. Kung hindi, didepensahan namin ang sarili namin. Depensa o magi-invade na kayo? Nungaling. Inihayag ito, nagmamadali yung nagtatype nito. Inihayag ito ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa pakikipag-usap sa kanya ng Philippine counterpart sa telepono nitong Miyerkules ayon sa Foreign Ministry na tinutukoy ang tensyon sa South China Sea. Ba't ganun? Diba? Yung sa Pilipinas, ang dating ng balita, nag-usap kami, maayos, malinaw. Nalinawan kami sa iba't ibang issues, etc. etc. Pero, yung sa version ng China, iba. Sabi ng Chinese Foreign Minister, ayusin nyo dyan sa West Philippines O Renai Zhao. Renai Zhao daw yung tawag dyan Tom De Castro, happy birthday Happy birthday, Tom De Castro. Enjoy your day. Pagdating sa sa China, sa side ng China, huwag kayong magkakamali. Yari kayo sa amin. Ano ba talaga pinag-usapan niyo? Ano ba talaga yung ending? Mag-uusap ba? Mag-uusap? Kasi yun ang sinabi dialogue Magda-dialogue na ba kayo? Magpi-peace talks na kayo? By the way, hindi peace talks yan dialogue lang. Gusto ko lang sabihin peace talks kasi wala. It's catchy. Mag-uusap na ba kayo? Kasi mukhang hindi pag-uusap ang sinabi ng China. Ang sinabi nila, huwag kayong makakamali. Mukhang nagbanta ang China. Panoorin nga natin yung balita tungkol dito. Baka mas malinaw kapag itong balita ang narinig natin. Nagkausap sa telepono sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DFA, kinumpirma nito ang pag-uusap ng dalawang opisyal hinggil sa relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Secretary Manalo, kapwa sila naging prangka at tapat sa kanilang pag-uusap
na nagtapos ng maayos at may malinaw na unawaan hinggil sa posisyon ng bawat isa. Muling binigyan diin ng DFA ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dialogo upang mapag-usapan ang mga isyong nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang nasabing dialogo ay nangyari matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Economic Leaders Summit. Ang tagal na nun. Cisco, USA. Tagal na nun. Wala kaasahan sa China. Magsisinungaling at magsisinungaling lang yan. Alam nyo, mga kotsero, marami pag nagtatopic ako tungkol sa China, marami nagsasabi, hindi, galit ka lang sa China, hindi, galit ka lang sa kasi ganyan. Alam nyo po, kaya hindi ako pabor sa China. Not necessarily China, but Chinese Communist Party. Yun talaga yun. Yung Chinese Communist Party ang inaayawan ko. Kasi, I'm not a believer of communism, period. Kasi, ang komunismo, kahit saan mo dalhin yan, mapa Russia, mapa North Korea, mapa Pilipinas, lalo na sa mga NPA. Kahit saan mo dalhin yan, palpak yan. Tignan niyo yung kay Mao, nung panahon na siya yung 100% pure communism. Nangyari, milyon ang namatay sa gutom. Milyon ang pinatay ng gobyerno. Ay, grabe. So, anong ginawa ng China? Nagpalit. Palit tayo, hindi kaya ng communism. Magpanggap na lang tayo na komunista tayo, pero sa totoong buhay, tayo? Hindi, magpanggap na lang tayo na kapitalista tayo, pero sa totoong buhay, mga komunista pa rin. Ganon. Actually, buti nga nakita ko tong interview na to kay Secretary Gibo. Kasi, na-explain niya talaga kung ano yung strategy na ginagawa ng China ngayon. Panoorin, medyo mahaba lang, 7 minutes, pero panoorin natin, tsagain natin kasi napaka-informative nitong itong sinabi ni Secretary Gibo. As Defense Chief, why do you think that China is getting more aggressive in Ayungin Shoal resupply mission? I mean, what is Beijing's end goal? You said before China wants to turn the South China Sea to become a lake of China. What are you seeing? No, they want to occupy it and to force countries into a modus vivendi with them. Modus vivendi. That's why their aggressive actions are always coupled with an offer for unstructured and without foundation bilateral talks. Sinira yung radyo. So the bilateral talk is part Radar pala. of the weapon that they use together with swarming, area denial, harassment, in order to pressure you into acceding into their demands. Well, you mentioned swarming. To their demands, yeah. Yes, you mentioned swarming. There have been reports of Chinese ships inside Ayungin Shoal just in the last few days. How concerning is this for you? Well, it is definitely concerning because they are getting more aggressive and demonstrative in their actions. However, I mean, the rest of the world's reaction to them is more concerning to them than to us, actually. But Because this is not a matter of Philippine law alone. This is a matter of international law, and beyond the EEZ is a global common, which cannot be appropriated by anyone. No. Now, China wants to claim everything. That is why also we have to be very, very vigilant in protesting, because part of the gray zone tactic of China and part of their quote-unquote, if I can call it, legal option, Legals. to claim the entire South China Sea as an internal water without any relation to their territory and enforce domestic Chinese law over the whole area. that was Putik na abuisit yun, no? Yung sinabi ni Secretary Gibo.
they want to enforce, number one, yung una, maging territorial water ng China ang buong South China Sea. What the heck? Territorial waters talaga? Paano? Pa-explain nga paano nangyari yun. Pa-explain nga please. Paano magiging territorial waters yan ng ng China? Eh layo-layo nyo dyan. Yung iba nga, malapit na sa atin eh. Parang ganito lang yan mga kotsero. Halimbawa, merong ang kapitbahay na nakatira sa lugar nyo ng siguro mga 5 pinto bago sa bahay nyo. 5 bahay bago magkayo. Bago sa bahay nyo. Kapitbahay nyo. Tapos sasabihin niya, yung bahay mo dyan, akin din yan ha. Yung garahe mo dyan, makikiparada ako dyan kasi akin yung garahe mo. Really? Anong kalokohan yun, China? Kasi naiintindihan ako ng Chinese, no? Pero mga Pilipino na lang. Pero isipin nyo, mga kapilipino. Mga kababayan. Isipin nyo yun. Ngayon isipin nyo, meron kayong kapitbahay, 5 bahay ang layo sa bahay nyo. 5 bahay. Tapos sasabihin sa inyo, mamayang gabi, buksan mo yung gate ha, gagarahe ako sa inyo. Akin din yung garahe nyo. At dahil, yun nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Mga kababayan, yun ang nangyayari dyan. Wag ho kayong magpabola sa sinasabi ng mga pro-China advocates na sinasabi nila, wala tayong historic right dyan. They're just parroting the Chinese narrative. Yun ang kwento ng China. Yun ang sinasabi ng China sa buong mundo. Walang karapatan ang kahit sino dyan sa South China Sea. Hindi lang West Philippine Sea. Yung South China Sea. South China Sea. Sa buong South China Sea. Wala kayong karapatan dyan. Amin lang yan kasi may historical claim kami dyan. Gumawa kami ng mapa dyan noong 1945. Alo? 1945? Tayo nga may mapa na dyan. 1800s pa eh. Diba? Kung mapa lang ang usapan. Panahon ng mga Kastila. Yun. Yun yung sinasabi ni Secretary Gibo. Kaya nakakaloko. Nakakaloko talaga. Sobrang nakakaloko, promise. So mga kababayan, ganun na lang pong isipin nyo para mas malapit sa sikmura nating lahat at mas maintindihan natin yung ginagawa ng China. Kasi marami yung mga nagsasabi, hindi, teritoryo nila yan, ganyan, kasi may history sila dyan, ganyan, may claim sila dyan kasi by historic right, etc. Ito rin yung sinabi ng UNCLOS na kanila daw yun, etc. Diyos ko! Huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga kasinungalingan na yan, promise. All of those are lies. All of them are lies. Lagi ko na nga sinasabi yun dito pag topic yung China eh. Kasi marami nagsasabi, ulitin ko lang para lang na ulitin ko na lang din. Marami yung nagsasabi na pro-China advocates. Sasabihin nila, wala tayong historical claim dyan. Kasi nauna na talaga ang China dyan. Okay, ang ruling ng Permanent Court of Arbitration, ganun eh. Hindi ganun eh. Ang sabi, kahit sabihin ng China na sila ay may historic right dyan, dahil pumirma sila sa UNCLOS noong 1996, wala na. Extinguished na yun. Yung kanilang claim of historic rights. Wala na. Extinguished na. Nakasulat yun dun mismo sa loob ng Permanent Court of Arbitration ruling. Nakasulat yun dun. Hindi ako nagjo-joke. Mahaba-haba lang. Pero basahin nyo. Nakasulat yun dun. Ano pa isa nakasulat? Ang sinasabi ng mga pro-China advocates, hindi tayo pwedeng mag-claim dyan kasi low tide elevation lang yung mga dyan. Yung mga isla-isla dyan.
walang pwedeng mabuhay diyan kasi at saka hindi siya pwede mag-create ng kanyang sariling territorial waters. Sabi ng pro-China advocates. Yun daw yung nakasulat sa sa Permanent Court of Arbitration ruling. Totoo naman, nakasulat talaga yun doon. Pero bakit? Ito nga, ibabalik ko yung tanong sa kanila eh. Bakit kiniklaim ng China na teritoryo nila yung buong South China Sea? If the low tide elevations do not create their own territorial waters and exclusive economic zones, then why does China, for the life of me, claims that the West Philippine Sea is theirs? It's their territorial water. See the intellectual dishonesty of these people. Alam nyo, may regret talaga ako eh. Nung panahon na si Digong yung nakaupo. Because I did not know better. Hindi ko kasi masyadong pinag-aralan eh. Kasalanan ko rin naman. Hindi ko masyadong pinag-aralan. Naniwala ako doon sa China narrative eh. Kasalanan ko rin naman yun kasi hindi ko masyadong pinag-aralan. Pero nung inupuan ko na talaga siya at pinag-aralan ko na siya, yun, nakita ko doon lahat eh. Nakita ko doon lahat eh. Diyos ko. Kaya nga mga kutsero, I encourage all of you, kapag may mga ganitong issue, basahin nyo rin. Kayo mismo ang mag-aral. Kasi kapag umasa lang tayo sa kwento-kwento, maski yung mga sinasabi ko, pag-aralan nyo rin. Gumawa kayo ng sarili ng pag-aaral. Basahin nyo rin on your own. Don't take my words hook, line, and sinker. Mas maganda ho magkaroon kayo ng sarili nyong opinion. Nandito lang ako para pagbanggain yung dalawang sides. Yung side ng China, side ng Pilipinas. Pag pinagbangga mo, pak, wala. Talo yung kay China. Doon pa lang sa PCA sa Permanent Court of Arbitration Tapos meron pa ako nabalitaan, sabi. Kasi sinasabi nila expert sila eh. Yun ito sabi kasi ni JQ, nagtiwala ang marami. Kasi sinabi nila na expert sila. So tayo mga Pilipino, nasanay tayo na kapag may nagsabi na, hindi, expert ako dyan, maniwala ka sa akin, ako expert dyan. Maniniwala tayo. So, hindi na natin pag-aaralan. So, kaya kung mapapansin nyo sa Facebook, kapag nakikipagdebate yung mga ibang mga hindi troll, mga totoong tao. Pag nakikipagdebate sila, lagi lang sinasabi, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ni ganito. Puro ganon, di ba? Kasi ganon. Puro mahilig tayo doon sa second-hand information. Kumbaga, narinig lang natin sa iba, papaniwalaan natin, aangkinin natin, yun na yung papaniwalaan natin. Kaya dito sa channel ko, gusto kong ibahin yung diskarte. Wag lang ho kayong maniwala sa sinasabi ko. Basahin nyo rin ho yung dokumento. Kaya kung mapapansin nyo, sa channel ko, lagi ako may pinapakitang papeles. Pinapakita ko ho yung balita. Para kayo mismo, makikita nyo yung basihan ko kung bakit ako naniniwala ng ganito. Hindi lang ho ako talk shit. Sorry, pardon my French, pero wala ako maisip na ibang term eh. Hindi ho ako talk shit. So, it's one of my regrets, no? I mean, sinuportahan ko si Digong. At nagtiwala ako kay Digong. Yun eh. Nagtiwala ako kay Digong pagdating doon sa policy niya dito sa China. Akala ko makakapasok ng investments. Natapos yung termino niya, yung pledges, hindi pumasok, 5% lang ang nagawa, 2 tulay, ganun. Nung nangyari yon, wala na. Iniisip ko na, wala, BS tong pinagsasabi ni ng China. BS talaga si China. Yun. Kaya I'm so disillusioned. Alam niyo, ito real talk to sobrang disillusioned ako sa lahat ng politiko. Lahat. Mapa Duterte, Mapa Marcos, kahit sa lahat sa kanila, sobrang disillusioned ako sa kanila lahat. Which is good. Okay na rin yun. Na-experience ko yung mga dapat kong ma-experience. Para ngayon, mas malinaw yung pananaw ko. But anyway, going back.
So yun. Pag-aralan nyo rin. Lahat na sinasabi ko, pag-aralan nyo rin. Kayo ho mismo. Basahin nyo ho yung Permanent Court of Arbitration. Basahin nyo ho yung mga balita. Tapos kapag feeling nyo may biased news, hanapin nyo yung kalaban, yung kabilang side. Pagbanggain nyo. Tapos kadalasan kasi, pag pinabanggaan yung dalawang info, doon lalabas yung totoo. Para po lahat tayo, nagiging mas informed. Diyan nyo ho malalabanan ang disinformation. Kapag kayo ho mismo ang nag-aral na. Tuloy natin to. Evidenced by their 10-dash line. Dati 9-dash line, ngayon naging 10-dash line. So, how do you... At saka yung paggamit nila ng Maritime Militia and Coast Guard. So, how do you plan to counter? Para yung narrative nila na pag-aari namin ito ay masubstantiate ng pag-enforce nila ng domestic legal jurisdiction nila. So, how do you plan to counter po the possible swarming of... Wait lang, bago kayo pagpatuloy. Kaya ho paulit-ulit dito na sinasabi ni Secretary Gibo, yung domestic law ng China. Kasi, meron hong pinasang batas last year ang China, if I'm not mistaken. Last year or 2021. Na tinatawag nilang Coast Guard Law. Sa Coast Guard Law po nila, sa loob lang dapat ng China yun Sa Coast Guard Law nila, ang nakasulat po doon, dapat ang Coast Guard ng China ay ipaglalaban ang teritoryo ng China. Hanggang patayan yun. Batas po sa kanila yun. Imagine, pag Coast Guard ka doon, i-require ka ng gobyerno mo, mamatay ka dyan ha. Mamatay ka dyan ha. Paglaban mo ang Mother China. Ganon. Hanapin nyo po, Coast Guard Law ng China. Kaya yung sinasabi ni Secretary Gibo, ini-impose ng China yung internal and yung municipal laws nila sa West Philippine Sea at sa buong South China Sea. Yun yung ibig niya sabihin doon. Ships in Ayungin Shoal? Well, the countering really is in two ways. Insofar as my department is concerned, to build up our capability upgrades as soon as possible, to have a more robust presence in the West Philippine Sea, and not only there, but throughout our EEZ, wherever it is, and to build up an interoperability, Maritime Militia, partnerships and alliances with like-minded nations. Those three on the defense side are my priorities. Naturally, there are diplomatic efforts on the Department of Foreign Affairs side and national security efforts on the national security side. But to delve into this is a complex problem. Each of us should focus on our own tasks because time is not on our side. We are in a hurry. All right. Well, speaking of time, we need to take a short break. But let me clarify, Yes. We're in a hurry because it's been a long time we haven't done anything. And Bakit nga ba? we need to catch up right now. This does not mean that we see a looming conflict. Let me just be clear because my words may be misinterpreted. No? Fake news accounts right now. I'm sure that you have heard of the statements from the Chinese ministry. The Chinese Foreign Ministry tells the Philippines they will not back down despite these alliances, and the Philippines' own interests will take a toll. Is this a threat? What do you make of that statement? What was the second part of the statement? They said that they will not back down despite these alliances, and the Philippines' own interests will take the toll. May banta. Ito yung kanina. It really proves what we're saying, that their whole interest really is to marginalize the Philippines. There are no peaceful intentions. They want to grab everything for themselves. Ito yung balita ni Remate kanina, yung pinagbantaan daw ang Pilipinas. We hope the Philippines will realize that tying itself to some major power and forcing China to back down on issues concerning China's core interests will lead nowhere. Ultimately, it is the Philippines' own interests and the region's peace and stability that will take the toll. May pagbabanta nga. May pagbabanta dyan. So,
it just adds credence to what I said yesterday. They are the only ones. Sila lang ang naniniwala sa propaganda nila. Wala ni isang bansa sa mundo na sumasang-ayon sa kanila. Hindi lang nagsasalita ang ibang mga bansa. On the contrary, ang daming bansa na tumutuligsa at kinukundina ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. O sa panig naman ng Pilipinas, ni isang bansa walang umuna o tumuligsa sa ating pangangalaga ng ating mga karapatan sa karagatan sa West Philippine Sea kung hindi China. So itong mga sinasabi nila na the Philippines will take its toll, sabay bilateral, sabay kahit na anong alyansa ang gagawin ninyo, walang mangyayari at kayo rin ang mangangawawa. Ito ay talagang taktika na nila kasi alam na natin na nahihirapan na rin sila sa buong mundo, numero uno, sa kredibilidad nila dahil pinalalabas ho nila na sila ay very peaceful, peace-loving, magandang intensyon. Katulad po noong 1995 sa Mischief Reef, naglagay sila ng mga structures na basic doon para daw sa mangingisda. Ngayon, artificial island na may runway na may militar na doon. Tama. So, sila na lang ang naniniwala at mga tao nila na brainwash naman dahil walang malayang pamamahayag sa China at walang may layang mamahayag na katotohanan doon kundi makukulong. Totoo yun. Pinapayagan nila. Totoo yan. Totoo yun, mga kotsero. Walang malayang pamamahayag sa China. Totoo yun. Kapag nagbalita ka doon na kontra sa gobyerno, kulong ka. Doon ka sa ang tawag na doon, re-education camps. Pero ang totoo nun, kulong yun. Doon ka sa re-education camps. Dadalhin. Merong naging recent na controversy. Isang correspondent ng Australia News Agency something. Basta yun. Tawag dito. Napagbintangan siya na nagbebenta raw ng state secrets ng China. Bintang lang 3 taon siyang kinulong. 3 taon. Reporter yun Natural, may mga alam siyang secrets. Reporter siya Ayun. 2 o 3 taon siyang kinulong. Nakipag-negotiate pa ang Australia para mabawi yung citizen nila. Alam niyo ba na bawal ang Facebook sa China? Pag nag-Facebook ka doon, may penalties yun sa gobyerno. Kaya kapag nandun ka, at nakakapag-Facebook ka sa China, ibig sabihin nun, baka may VPN ka, kaya nakaka-access ka sa Facebook, or pinayagan ka ng gobyerno. Yun lang yun. Yun lang yun. Walang ibang dahilan para mangyari yun. Yun yung sinasabi ni Secretary Gibu kanina. Walang totoong balita na meron sa China. Ang alam lang ng mga Chinese kung ano yung propaganda na sinasabi sa kanila. For example, di ba sa atin, sinasabi natin, may dialogue. Tapos, sa China, ito naman ang kwento nila. Kailangan magising na raw ang Pilipinas sa sa US support. Si Xi Jinping. Xi Jinping ba to? Xinping. Paano to pseudonym ni Pseudonym ba to ni Xi Jinping? Xinping. Baka pseudonym to ni Xi Jinping. No? Sabi, dapat daw magising na raw tayo. Ganyan, sabi. Ng China. Ginugulo lang daw yung South China Sea, etc. Meron, nakakatawa to kasi meron akong nabasa dito kanina sa pinakailalim. Ito pa pala, pinapakita dito ng sa article na to na ang biktima daw talaga si China. Ba't daw sila naging biktima? Kasi
Nangako daw ang Pilipinas noong 1999 na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Pero hanggang ngayon, hindi pa raw tinatanggal. Tapos, kesa daw tanggalin, ang ginagawa, pinapalakas pa raw. Naging mabait na nga ang China. Ayan, sabi, if it weren't for China's goodwill, the crew members might have already fled away from the boat due to his harsh conditions, and the BRP Sierra Madre might have already sunk into the abyss of the sea. Bakit lulubog ang BRP Sierra Madre? Papasabugin nyo? Pero ito nakakatawa dito. Merong kinote sa ilalim. Ito rin, si Gina Apostol. Yan. Sabi ni Gina Apostol, Filipinos find themselves not only with another President Marcos, but also with another creeping occupation by the US military under the guise of East Asian security. Ay! Sino ba tong si Gina Apostol? Mukhang kakampi ng China to Kasi kinote sila ng Chinese State News Network Ito si Global Times. Chinese State Newspaper yan si Global Times. Parang siya, PNA sa Pilipinas. Yan. Si Global Times. Kinote siya. Di hinanap ko ngayon kung sino ngayon yan. Ito yung article. Dancing with America has been a curse for the Philippines. Ay, parang pangit nga, si Apple kayo. Si Gina Apostol nga. Ayan. Okay. Saan ba nakuha tong yung quote? Tingnan natin. Ano ba yung nakasulat? Filipinos find themselves. Okay, hanapin natin. Ayan. Ito. So, Filipinos find themselves not only with another President Marcos, but also with another creeping occupation by the US military under the guise of Asian security. Uy, sinabi nga ni Gina, ni Gina Apostol, Tapos, kinote ng China. Baka totoo nga, baka Pilipinas nga ang mali. Kasi kapwa Pilipino na yung nagsasabi, di ba? Kaso nga lang, sinabi niya yan sa New York Times. Pero sige, sabihin natin totoo. Tingnan niyo naman ito nasa ilalim. Kung babasahin mo siya hanggang ilalim, eto, ayan. Anong sinabi tungkol sa China? Huwag na itong China's predation. Sige, sama natin. China's predation daw kasi. Ayan China's predations are another nightmare for the Philippines. Mr. Austin cited China's continued advancement of its illegitimate claims in the portions of the South China Sea that are also claimed by the Philippines as a reason for the US to return. Sinabi rin pala sa same article, na walang hiyaan China. Ito po. Chinese encroachment on the South China Sea which has included building military installations has been globally condemned. Tapos yung 2016 na PCA. Tapos nabatikos pa pati si Digong. But the Philippine president at the time, Rodrigo Duterte, who cozied up to Beijing in a desire for Chinese investments, dismissed the tribunal's ruling in deference to China. He also frequently maligned the United States like all Philippine oligarchs, though he danced with America retaining a military pact with Washington. Ala, pati si Digong nadamay. So, ba't hindi ito sinama ng Chinese State Newspaper? Dapat sinama nyo rin dito yung parte na yun. Kasi kinote si Gina Apostol Pero ba't yung tungkol sa mga sinabi ni Gina Apostol sa China, ba't hindi kasama dito sa article? Ganito lumaro ng fake news ang China, mga kochero. Kukuha sila ng isang impormasyon, konting isang sentence, tapos iibahin nila yung ibig sabihin. Buti na lang hinanap ko kung bakit ganun. Bakit nila ginamit yun? Baka naman tama yung konteksto. Hindi naman pala. Kontra sa China din pala yung article. Diyos ko. Diba? So, Jero, basta pag-usapin ng China, huwag kayo masyado maniniwala sa kanila. Pag sinabi nila na mag-i-invest kami sa inyo, mag-i-invest sila, oo, mga 2 tulay. Diba?
Mag-i-invest sila, oo, doon sa mga kausap nila. Diba? Doon lang. So mga kutsara, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Subscribe namin dyan sa ating YouTube channel. Coach Jared ang pangalan. At meron din po tayong Facebook page. Coach Jared ang pangalan yan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time. Bye!